Hello guys! So sa video na to is ikakwento namin yung experience namin nung kumuha kami ng passport appointment namin sa DFA. So bago yun, kasama ko pala ngayon yung girlfriend ko, ayan, si Stella. Ayan. So ayun guys, sensya na. Kung maingay, may maririnig kayo. So start na natin, ni. Okay, so una is nag-set muna ako ng appointment nung August. First week of August yun, di ba? Yes. So first week of August yun, nag-set ako ng appointment namin. And sad to say na wala akong nakuha ang appointment ng August din. So ang available lang, vacant lang is September. So yun, September 1 yun. So sinabi ko sa kanya na September 1 yung appointment namin. So sabi ko sa kanya, mag-ready ka. Yung mga papel na papapotocopy namin, paprint. So yun, napag-usapan namin yun ni Mi. So yun, nung nalaman din ng girlfriend ko is na-excite siya, ganon. So ang sabi niya sa akin na nakakaano daw, iba daw yung feeling pagka parang may magkakaroon ng passport. So syempre kaming dalawa, excited kami kasi first time namin First time namin magkaroon ng isang bagay na memorable talaga. So passport. So ayun, fast forward tayo. So dumating na yung araw ng appointment day namin sa DFA, schedule namin. So yun, medyo kinakabahan ako. Ganon din siya. Kinakabahan din siya noon. Kasi syempre, 'di ba? First time nga namin dalawang kumuha ng passport ng sabay. So ako naman is hindi kasi kami same ng place. So siya taga Antipolo, ako naman taga Angono. So bumiyahe pa ako from Angono to Antipolo kasi yung saan yun natin, Mi? Sa SM Cherry. So yun, sa SM Cherry kami appointment sa passport namin sa DFA. So SM Cherry kami, yung place na pinili ko kasi malapit lang din sa kanila. So maaga ako gumising guys, kasi babiyahe pa ako So dumating ako sa kanila siguro mga 8. Yan, dumating ako dito sa kanila ng 8 AM. So, nag-prepare kami, ayan. So, mga requirements namin, kailangan kompleto, ready. So, after naman, siguro mga 30 minutes, pumunta na kami ng SM Cherry para magpa-appointment. So, pagdating namin doon sa SM Cherry, hinanap namin agad yung DFA. So, tinuro sa amin ng guard. Saan ba yun, Mi? Anong floor yun? Third floor. Third floor. So, sa third floor yun. Umakyat kami sa third floor noon, nakita namin na konti pa lang yung tao. So medyo natuwa kami kasi expected namin guys, maraming taong nakapila. So expect namin baka hapon na kami matatapos or hapon na kami, sa dami noon. So yun, medyo kinakabahan ako noon. Tapos pagdating namin doon sa mismong DFA na nakita namin, may nakapila ng pang alas 10. Tapos pang alas 11. So, yun. Then, upo kami dun sa pinakalikod. Then, namali pa nga kami guys kasi sabi nung guard, anong oras po kayo? So, anong natin nun? Pang alas 11, di ba? Yes. 11. So, 11 AM kasi schedule namin 11 to 12. Ay, hindi po, sabi nung guard sa amin, hindi po dyan, dun po kayo sa kabila, sa pang alas 11. Di ba? Sa kabila. So, umupo kami dun. Tinignan namin, medyo nabilis lang talaga. Ngayon guys, seryoso, ngayon sa DFA, ang kinagandahan kasi ngayon, kasi online, siguro online payment na siya Tsaka convenience na talaga, mabilis lang yung process, mabilis lang yung usod ng pila. Then nilabas na namin yung mga requirements namin kasi, yun nga, mabilis nga. So baka kami na yung next na Then, yun pa nga, di ba, may nung naghihintay tayo nun, di ba, parang kinakabahan tayo na, actually guys, pinagpapawisan ako nun habang naghihintay kami. Siya din, yung kamay niya nagpapawis din nung time na yun. Sa kaba, ganun. Tapos, namin yung mga requirements namin, kung nadala ba namin lahat. Okay naman, nadala naman namin lahat nun. So yun guys, bago kami pumasok sa DFA, so chinek namin yung requirements namin, complete ba siya. Para pagpasok agad is okay na. Tsaka bago pumasok ng office sa DFA, i-check ng guard na kung kompleto ba yung papers nyo para pagpasok niya ng DFA mismong office, step by step, sunod-sunod na. Yun yung nangyari sa amin nun. Nga pala guys, yung kukunin ng guard, ano yun guys,
dapat ilabas nyo yung 4 na copy nung appointment paper. Ang kukunin doon yung parang kung yung sa kung sa checklist ba yun, checklist kung sa 4 na yun, isa lang yung kukunin doon. So bali yung ibibigay sa inyo is yung PSA nyo, ID nyo, tsaka yung resibo nung binayaran nyo sa payment, tsaka yung pinaka form nyo, yun. Then pagpasok namin, ito na, so medyo mas kinabahan na kami lalo na si yung partner ko kasi nasa loob na kami, so nakikita namin yung flow nung mga pila. So umpisa pa lang, kinakabahan na kami, nakita namin may mga natataka kami kasi may mga hindi nagpo-proceed sa next step. Oo. So nakita namin 'yon, so medyo kinabahan din talaga ako. So nung kami na pinauna ko siya muna. Ang nangyari nun sa processing, dun sa mismo. Ano yun? Checking yun. Sa checking, yes, pinakauna. Ano nangyari nun? Actually, kinakabahan kami kasi sa nakikita namin na sinusundan namin, iba bumabalik, next kasi may mga problema nga po sa papers nila. Yung iba, may mga kulang. So, yung mga kaya yung iba hindi nakakapag-proceed dun sa process kasi may mga hindi sila na photocopy na sa papers nila. So after naman nun is kami na, siya muna pinauna ko nun talaga kasi para makita ko kung ano yung mangyari. Nung siya na guys, ito na yung nangyari, may nagka-problema din kami. So ano yung nangyari nun sa'yo, Mi? Hindi may scan yung payment namin. Oo. Kasi malabo yung pagkaka-print. Sa scanner yun guys. Sa resibo kasi meron dun sa gilid nun. I-check nila yun. Dapat may i-scan yun. Ma-scan nila. So, pareho kami. So, nung sa kanya may problema, alam ko na sa akin din. Kasi pareho lang kami. Nung nag-print kami, sabay kami. So, malabo. So doon parang kami na mas kinabahan pa kami lalo kasi dito pa lang sa pinakaumpisa nagkaroon na kami ng problema agad. So yun, wala kaming choice kundi lumabas kami noon and muna kami, pina-print namin ulit kasi nga hindi nga siya may scan sa loob. So after namin magpa-print noon, bumalik na kami doon. Medyo natagalan pa ngayon, di ba, Mi, kasi may nangyari noon na yung sa data ko kasi nawalan ako ng data, ganun. Nasa SM kami nun, so wala akong mapaloadan sa loob. Kasi maaga pa nun, nung time nun maaga pa. So, yun, pagpasok namin sa DFA ulit, so pumila kami ulit dun sa loob, kasi bawal naman kasi, sabi nung na diretso na agad kami, pero syempre nakakaya naman dun sa mga nakapila. So, pumila kami ulit. Pero mabilis lang naman guys, sobrang bilis lang, wala pang atang 3 minutes yun eh. Tapos nung siya na, okay na okay yung namin, yung sa first step namin which is yung confirmation, yung chine-check yung PSA tsaka yung form. The next process step na namin, processing. Pila ulit kami noon. Then doon parang napag-isip ko, halami, parang ito na talaga doon siguro. Kami as in kinabahan kasi sa nakikita namin doon pa lang maraming bumabalik, may mga nagiging problema sila. Doon kasi guys, sa process na yon, ay share ko sa inyo, doon sa process na yon parang siya yung pinaka-climax talaga na pagka doon magkakaroon ka ng problema, wala na, out ka na, like balik ka na lang or depende sa napag-usapan nyo dun sa pero kasi guys, usually yung iba dun kaya hindi sila nakakapag-proceed sa pinaka-biometric kasi sa PSA nila. Yun, sinasabi ko sa last vlog ko. Sa last vlog ko guys, is sinabi ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit hindi na-approve yung appointment paper natin, passport appointment natin. So yun, dun nakita namin may mga di ba, may mga hindi nakakalungkot kasi effort na pumunta doon. So, siguro mga after ilang minutes kami na guys, yung pumunta doon, kami, sala na natin, di ba? At ang pinakamaganda guys is sabay kami dun sa processing. Yes, sabay kami guys, and sabi ko sa akin, sana kahit siya man lang, kahit hindi na yung sa akin kasi ang ko kasi nga yung sa kanya guys, sa PSA niya is cursive kasi
cursive din, hindi, syempre pag cursive parang mahirap basahin. Pero yung nangyari guys, alam nyo, pinakamagandang nangyari ito sa amin dalawa. Sabay kaming nandun sa process kasi dalawang counter yun na na magche-check ng Siya yung naunang, ang bilis lang nung kanya. Super bilis. Sobrang bilis lang talaga yung sa kanya, ang smooth lang. Yung sa akin, ang dami pang mga tanong. Pero hindi ko na-expect na mabilis yung pag-process sa akin kasi alam ko din na may problema dun sa birth certificate ko na original kasi yung middle name ng mother ko is mali yung isang letter doon. Pero hindi naman na yun. DFA yun na. DFA, lalo sa processing, kung pati din ba sa importante talaga pala doon is yung name mo, magkakatugma sa ID mo, kaya hinihingian ka ng ID. Yes. Then yun, okay naman kasi yun nga. Okay naman yung namin kasi yung sa kanya, actually guys, nauna siya. So, happy ako kasi, okay yung kanya. Mas natagal pa nga yung sa akin eh. Then, yung akin naman, okay naman na kasi may dala akong guys. Kasi kung wala akong dalang yung local civil registrar, babalik ako, hindi ako ma-approve. So, yung ko is, hindi kasi sa PSA ko guys, hindi nababasa yung pangalan ko kasi nadodoble dun sa mismong middle name tsaka last name. Doon dumidikit yung pangalan ko sa PSA ko. So, buti na lang guys, may dala akong civil registrar, local civil registrar. Ayun, may dala ako nun. So, okay na. So, ako na din. Proceed na ako sa biometric. Then, nakita ko siya yung nauna sa amin dun sa pipicturan, di ba? So, anong experience mo dun, sa biometric namin? Doon naman sa biometric na, i-check doon, unang-una, pagka-upo mo, i-check doon yung mga tama ba yung sa mga papers mo, kung pwede naman maibago doon. Then yun, wala namang problema, fill up ka doon, may fill upan ka doon, na, ayun. May fill upan ka doon guys na number mo para, yun nga po, para sa ng passport mo Hindi, kasi yun guys, yung parang una is may form doon, number mo, pangalan mo, tsaka pirma. Pirma, yun. So, after nun guys is, biometric kasi is pipirma ka lang doon sa parang hindi ko din alam yung anong pangalan nun May. Ayun yun, doon ka nila, yung makukuha, kaya kami pinilipan doon kasi yun yung para makontak ka nila sa, na yung sa'yo yung passport mo, i-deliver. Tama. So, yun, after nun guys is fingerprint, di ba? Yes. Fingerprint. So, nakita ko. Signature. Then, pinicturean na siya nun. So, okay na yung sa kanya. Ganun din yung sa akin. Same lang kami. Nag-fill up ako, then fingerprint, pirma, then picture. So, after nun guys is, ayun. So, ang saya namin. Kasi, finally, isang take lang kami sa appointment namin. Hindi kami nagkaroon ng problema. Unlike sa ibang na nagkakaroon sila ng problema. Sayang yung effort, then syempre gastos, pamasahe. Then yung iba is mag-appointment ulit kasi nga hindi na kaya dun sa schedule. Ganun. So thankful kami guys, natapos yung appointment process namin dun sa loob. And after pala nun guys, parang may survey dun na pipill upan nyo. So ilalagay nyo yun sa box pagkatapos nyo fill upan yun. Bago mag-exit. Tsaka sa mga nagbabalak na magkaroon ng passport, kukuha ng passport, siguro yung mga papers nyo bago kayo pumunta doon, kumbaga dalhin nyo na lahat ng mga, para hindi nakakatuloy niya, may mga, lalo't yung mga original copies nyo, ayun talaga importante. In case may maging problema sa photocopy nyo, meron kayong mismong original copies. Parang, syempre din magbalik-balik, diba? Tapos hindi agad ma-aprobahan. So, lahat na ng mga importanteng papers nyo, ako nga pati NBI, dala ko na para in case hanapin, meron agad, diba? So, yun. Okay yun guys, yung niya, na dinala niya talaga. Ako kasi, that time, parang, kakanood ko sa YouTube, hindi ko na dinala yung NBI ko, pero okay lang yung sa kanya guys. Magandang suggestion yan, para if ever na magka-problema, may papakita kayo. Yes. So, yun yung namin guys, yun lang yung passport appointment experience namin sa DFA. So, masaya naman. Experience namin. Kinabahan nga lang kami kasi syempre first time namin
'Diba? So ayun guys, yun lang naman yung video namin ngayon. Share lang namin yung experience namin nung appointment schedule namin sa DFA nung nakaraan. And yun guys, bago ko i-end tong video to, please subscribe and i-click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa naming video about sa passport appointment. So May, sarado mo na. bye.